po, good afternoon. Good afternoon din. Kamusta naman po ang pagiging buhay mami? Masarap, na mahirap, na masaya. So, nung nabuntis po kayo, mga ilang taon po kayo? Going to 19. So, ano po, nag-aaral pa po kayo nun or... Stop na. Nag-aral ako ulit ng Open High School. Program siya. Once a week lang yung pasok. Hindi pa po kayo buntis or buntis na po kayo? Sakto. Sakto na buntis po kayo. So, ano po, paano nyo po hinarap yung katotohanan na at age of 19, may responsibilidad na po kayo, syempre po, dahil buntis po kayo. So, paano nyo po na, parang paano nyo po naharap yun na, ay, kailangan ko ng, kasi gano'n po. Naisip ko kasi nung nag-aaral ako, sabi ko, wala naman masama kung buntis ako na nag-aaral ako. Tsaka para rin naman to sa anak ko. Siguro ito na lang yung regalo ko sa sarili ko, sa pamilya ko, na makatapos man ako ngayon. Itong March 24, gagraduate na ako. High school, 4th year high school, makakagraduate ngayon na ako. po. Nag-aral po ulit kayo? Ngayon, 3rd year po kasi ako nung pumasok ako, buntis ako. Tinuloy ko siya. Tapos hanggang ngayon, nag-aaral pa rin ako. Ano po yung mga pagbabago na nangyari sa buhay mo simula po nung nagka-baby ka na? Marami. Nangihinayang, pero naisip ko na tama rin naman yung nagawa ko para matuto din ako. Kasi yung bagay na ginagawa ko noon ay dalaga ko. Hindi ko na nagagawa ngayon. Tsaka parang kahit na nagtatrabaho ka, kailangan mong maaga, maiisip mo kailangan mong umuwi ng maaga dahil dun sa anak mo kasi may nag-aantay sa'yo. So, syempre po, nung nabuntis po kayo, medyo bata pa po kayo. Hindi nyo po ba naisip na ipa-abort or hindi nyo ituloy? Nung una, naisip ko siya pero natalo din ako ng pananalig sa Diyos na naisip ko mali. So, di ba po nag-aaral po kayo? Paano nyo po nahati yung oras nyo between sa studies and sa baby nyo po? Kasi, naaalagaan naman siya ng mama ko. Bali, pumapasok din ako ng trabaho. So, andin po kayo, working student. Ganyan. Nakakatuwa. And, pinaka-last question po, ano po yung pinaka-lesson na natutunan nyo sa nangyari po sa inyo? Yung pinaka-natutunan ko, mahirap maging isang ina, pero napakasarap nito. Tapos, iba pa rin pagka yung nanay ka na kaysa sa dalaga ka. Pag dalaga ka kasi, wala kang iniisip, kundi sarili mo lang. Ngayon, marami ka nang pwedeng isipin na paano mo palalakihin yung baby mo, nang ikaw lang mag-isa, paano mo siya palalakihin ng mabuti, mabait, baka iniisip mo na magaya siya sa'yo, pero think positive lang tayo para hindi naman siya magaya sa atin. Ganun. Kasi marami akong napagdaanan, maraming beses ako umulit sa high school. So at least ngayon naman po, nag-pursue kayo para makaka-graduate na ako this month. Siyempre para din po sa baby. Ayun po, thank you po. Thank you.